na sangkap ng proseso ng komunikasyon. Una, ang nagpapadala ng mensahe. O sa madaling salita, siya o sila ang nag-e-encode ng mensahe. Pangalawa, ang mensahe. May dalawang aspeto ito. Una, mensaheng panlalaman. Pangalawa, mensaheng relasyonal o mensaheng di-verbal. Pangatlo, ang daluyan, channel ng mensahe. May dalawang kategorya ang daluyan. Una, daluyang sensory o tuwirang paggamit ng paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Pangalawa, daluyang institusyonal o ang pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng sulat, telegrama, mga kagamitang elektroniko tulad ng telepono, email, fax, machine, at beeper. Pang-apat, ang tagatanggap ng mensahe. Pang-lima, ang tugon o feedback. May tatlong uri ito. Una, tuwirang tugon. Pangalawa, di tuwirang tugon. Pangatlo, naantalang tugon. At ang panghuli, mga potensyal na sagabal sa komunikasyon. May apat na uri ito. Una, semantikong sagabal. Pangalawa, pisikal na sagabal. Pangatlo, sosyologikal na sagabal. At pang-apat, psikolohikal na sagabal. Ito ang 6 na proseso ng komunikasyon.